Alam mo ba na bago pa dumating ang mga Kastila, mayaman na ang Pilipinas. Meron na ditong mga kaharian. Sa totoo lang, kaya maraming dayuhan ang pumunta rito noon dahil sa balita na may mga isla raw sa Asia na sagana sa ginto. May ginto sa ilog, may ginto sa bundok, may ginto sa palamuti ng mga tao. Hindi ito kwento lang. May mga tala mula sa China at ibang bansa na nagsasabing ang mga tao rito ay nagsusuot ng ginto araw-araw. Kaya bago pa sabihin ng Espanya na nadiskubre nila tayo, kilala na ang Pilipinas bilang lugar na may yaman. At ngayon, ikukwento ko sa iyo kung paano namuhay ang mga Pilipino noon at ang 7 pinakamalaking kaharian na umiral bago tayo sinakop ng Espanya. Number 1, Kaharian ng Tondo. Simulan natin sa Tondo, isa sa pinakamatandang sentro ng kapangyarihan sa Luzon. Matatagpuan ito sa bunganga ng Ilog Pasig, isang lokasyong napakahalaga sa kalakalan. Ang namumuno rito ay tinatawag na Lakan, at isa sa pinakakilala ay si Lakan Dula. Hindi basta lokal ang impluwensya ng Tondo. Nakikipagkalakalan ito sa China, Japan, at mga karatig na bansa sa Timog Silangang Asya. May ebidensya ng mga imported na porselana, ginto, at sistemang politikal. Ibig sabihin, may kaayusan, may leadership, at may kapangyarihan ang Tondo bago pa man dumating ang mga Kastila. Number 2, Kaharian ng Maynila o Seludong. Katabi ng Tondo ang Maynila, nakilala rin sa tawag na Seludong. Pinamumunuan ito ni Raha Matanda at Raha Sulaiman, isang kahariang may malakas na impluwensyang Islam. Ang Maynila ay hindi lang sentro ng kalakalan, ito rin ay sentro ng depensa. May mga kanyon, may hukbo, at may malinaw na pamahalaan. Kaya noong dumating ang Espanya noong 1571, hindi sila tinanggap ng basta-basta. Ang nangyari ay hindi pakikipagkaibigan, kundi labanan at pananakop. Number 3, Kaharian ng Pangasinan o Kabuloan. Sa hilagang bahagi ng Luzon, matatagpuan ang luyag ng Kabuloan, ang sinaunang kaharian ng Pangasinan. May sarili silang wika, kultura, at pamamahala. Hindi sila kontrolado ng Tondo o Maynila. Ang pangunahing produkto nila ay asin, ginto, at yamang dagat. May ebidensya rin ng kalakaran sa China na nagpapakita ng organisado at kinikilala ang kanilang pamayanan. Number 4, Rahanate ng Cebu o Sugbu. Sa Visayas, umusbong ang Rahanate ng Cebu na kilala bilang Sugbu. Pinamunuan ito ni Raha Humabon. Isa itong mahalagang sentro ng kalakalan sa gitna ng Pilipinas. Noong 1521, dito unang dumating si Ferdinand Magellan. Ngunit mahalagang tandaan, hindi lahat ng Pilipino ay sumang-ayon sa kanya. Sa Mactan, hinarap siya ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu at doon napatay si Magellan. Ipinapakita nito na may sariling desisyon at lakas ang mga lokal na pinuno. Number 5, Kaharian ng Butuan. Sa Mindanao, namukod-tangi ang kaharian ng Butuan. Kilala ito sa mga balangay boats na patunay ng kanilang husay sa paggawa ng sasakyang pandagat. Ang Butuan ay may direktang ugnayan sa Song Dynasty ng China at isa sa mga unang kahariang Pilipino na naitala sa mga banyagang tala. Mayaman sa ginto at aktibong kalahok sa pandaigdigang kalakalan. Number 6, Sultanato ng Maguindanao. Ang Sultanato ng Maguindanao ay isa ng ganap na Islamic State. May malinaw na batas, pamahalaan, teritoryo at diplomatikong relasyon. Matagal itong lumaban sa Espanya at hindi agad nasakop. Isa itong patunay na hindi iisang kwento ang kolonisasyon sa Pilipinas. Number 7, Sultanato
ng Sulu. Ang Sultanato ng Sulu ay isa sa pinakamalakas na rehiyon. Ang impluwensya nito ay umabot hanggang Borneo at Sabah. May sariling hukbo, batas at ugnayang panlabas. Sa katunayan, hindi ito tuluyang nasakop ng Espanya kahit matapos ang mahigit 300 taon na pananakop nila sa Pilipinas. At dyan nagtatapos ang video natin ngayong araw. Ang mahalagang tandaan, ang Pilipinas ay may kasaysayan bago ang Espanya. Hindi tayo nagsimula bilang sinakop, may mga kaharian, kultura at identidad na nauna. Ang tanong ngayon, gaano pa karaming kwento ang hindi natin alam? Kung may alam kang kwento, ay i-comment mo naman sa baba. At malay mo, yan ang sunod nating pag-usapan sa mga susunod na araw.